Diyos sa taong kaus-pusong nag-aambot ng kanyang sarili. Tulad ng baro sa Ebanghelyo na nagbigay ng lahat ng mayroon siya sa kabila ng kanyang matinding karumaan. Tunay na wala sa hirap o yaman ang pagbigay, kundi ito'y nasa puso. Tulad ni Kristo, magiging mapagbigay na tayo ng taus-puso, walang anumang hinihintay ng kapalit. Pagsitanong tayo.
Ang laging nakapangyarihan para mag-awang ilayo sa amin, araw-araw ang lahat ng mga sumasaluhat sa amin at mamadad upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ibinahagi ng balo ang huling pakakain nila ng kanyang anak sa propeta ng Diyos na si Elias. Dahil sa taus-pusong pagmamahal nito, sa gitna ng kanyang kaluhaan, pinagpala at di naman siya pinabayaan ng lupahan. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta. At nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balot na namumulot ng panggalang. Sinabi niya sa babae, "Maaari po ba ang makikinig?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala nang tinapay. Mayroon po kami kaunting harina at kapatak na langis. Nawamulan na ako ng mga kailangan upang lutuin. At makain na lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala, pumayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit, ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay. At pagkatapos, magluto ka ng para sa iyo, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel. Hindi ninyo maubos ang harina sa lalagyan, at hindi matutuyo yaong langit sa tapayan, hanggang hindi sumasabi ang 2 araw na ang ulay na dapat papatakin ng may kapal." Ginawa ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain, si Elias at sila mag-ina. At hindi na naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aasahang naging Panginoon, panig sa naaapil, ang Diyos na hukom. May pagkain handa sa nangagugutom. Inalayaan niya ang mga nabihag. Isinasauli, paningin ng bulan. Lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang niyay, nililima.
walang hanggang hari, ang Diyos na tuon, nabubuhay lagi, ang Diyos mo, Sion. Kaiba sa ibang pari, si Jesucristo ay minsan lang nag-alay para sa katawaran ng kasalanan, sapagkat ang kanyang buhay ay ang kanyang sarili. Darating siya muli sa wakas ng panahon, hindi upang magpaayuhin ng alay, kundi upang iligtas ang lahat na naghihintay sa kanya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Pumasok si Kristo hindi sa isang damang banal na ginawa ng tao at langawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang tubo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili. At iya'y sapat na. Kung di sa gayon, kailangan sana niyang paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siya napakita. Ngayong magtatapos na ang mga panahon upang awiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itiyak na sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ngayon din naman, si Kristo ay minsan inihandog bilang haing upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang ihandog, iligtas ang mga nagliligtas sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga lukha na tanging Diyos na likha, ang pag-asa at adhina. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na nahilig maglalakad na may mahabang kasuotan at natutuwang pagpalaya sa mga liwasan. Ang ibig nila ay mga tanong luklukan sa mga sinagoga at mga upuang pagkalat sa mga pahig.
ng mahaba, lalo pagkita ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng lugar ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusig na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang maalaga at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng mahagi lamang na hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Sa ating banal na ebanghelyo tungkol sa babaeng balo na hulog ng kanyang buhay doon sa templo, ibibigyan tayo ito ng mga aral na dapat natin matutunan. Ano yung mga aral na ito? Una, sinasabi na sa ating banal na ebanghelyo na ang babaeng balo nito ay ang laman na lamang ang kanyang pera ay 2 kusig na halaga ng isang pera. Ito lang, wala na iba. Yun ay pinagbubuhay niya at sila, wala na iba. Pero inihulog pa rin niya itong 2 kusig na ito. Ay tinutulog sa atin na itong babae ito na sa kabila ng kanyang pagiging dukha ay nag-aalay pa rin. Pinapakita niya na sa kabila ng kanyang kadukhaan ay hindi pa rin talaga yung mga kasi po yung mga inihuhulog doon sa abuyan ay ginagamit sa mga dukha. Ginagamit po yun sa mga dukha. Sabihin ito, pinapakita ng babae ito na sa kabila ng kanyang kadukhaan, naroon pa rin siya nag-aanay upang matulungan ang ibang mga dukha. Doon ang kanyang paggamay sa mga taong katulad din. Kaya minsan iniisip ka, ay parang ito babae ito sa kabila ng kanyang dukha, kunin dukha ay mas iniisip niya na mas nakalaman pa siya o nakaaangal pa siya doon sa ibang mga dukha. Kasi nga, kanin niya na lamang ang kanyang pera, ibinigay pa rin niya para makatulong sa mga dukha. Hindi naging paramot ng babae ito. Ikalawa, na pinapakita sa atin, dalawang araw dito ay yung maliit man, pero hindi ito ang pinipili. Balikan ang iyanay mo, maliit man ang bago, sabi nga kahit maliit yan ay bahagi ng isang malaking halaga. Kanya sinasabi, hindi mabubuo ang piso kung wala 18 o 25 cents. Hindi mabubuo ang piso. Na tinuturo sa atin na kung isa kasi hinihiya tayo na mag-ambag o magbigay dahil maliit lang yung kaya natin ibigay. Wala yun sa halaga sa laki o liit ng halaga. Ang mahalaga doon, yung babaeng ito, tinuturuan tayo na kung ano man yung nasa atin, iyon ang ialay natin.
kahit, although hindi naman talaga hinihingi na kasi kung naman ang mawawala. Pero yung mga kung ano yung makakayanan mo. Kasi ito lang yung kaya mo ibigay. O kung ano man ang bukal sa iyong puso. Yan ay dapat ipagpasalamat. Dahil yan ay pagkakahagi ng sarili ng isang tao. Kaya nga, doon nagpapagawa ako ng litablo sa pinagalingan ko. Talagang kami ay talagang hihingi kami. Malaki o maliit. Bakit gano'n? Kasi parang kami ay part of owning. Bahagi ako ng litablo niya. Kasama ako sa paggawa ng litablo niya. Kahit maliit ang iyong bigay, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay meron kang inihanay, meron kang ibinigay para sa Panginoon. Ikatlo, sa pagbibigay noong babaeng palo, noong 2 noong kanyang buhay, pinapakita rin niya kung paano siya magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagbibiyaya na ibinibigay sa kanya. Kahit 20 lang ang kanyang pera, kung nararamdaman pa rin yung babaeng ito, yung mga pagbibiyaya ng Diyos sa kanya. Kasi nga, hindi niya kaya. Kaya pakita niya sa pagbibigay niya ito, nagpapasalamat siya sa Diyos. Kahit 20, meron pa rin ibinibigay ang Diyos sa kanya. Kahit maliit ang binigay ng Diyos sa kanya, nandoon ang pagpapasalamat. Kaya nga, dapat tayo magpasalamat sa lahat ng pagbibiyaya ng Diyos. Malaki man yan o maliit, yan ay biyaya pa rin ng Diyos. Ika-apat, pinapakita nito yung total dependence noong babae, yung babaeng palo, yung kanyang buong pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, kaya niyang bitawan kahit yung 20 na mayroon siya. Na yun na lamang ang kanyang ikabubuhay, kaya niyang ialay dahil siya ay naniniwala na hindi siya mababayaran ng Diyos. Yung total dependence siya at pagtitiwala na kailanman ay hindi siya mababayaran ng Diyos. Ganun din sa atin. May mga bagay na masyado natin pinangahawakan. May mga pagkakataon na talaga ayaw natin bitawan. Yung mga bagay na hindi na naman material. Pero minsan yung mga kung ang nasa atin. Pero, katulad ng babae ito, dapat kaya natin bitawan. Kaya natin ibigay. Dahil yung pagtitiwala natin na sa pagbibigay natin yan, tayo ay bibiyayaan ng Diyos. At panghuli, pinapakita sa atin na tayo lahat ay nakikita ng Diyos. Hindi tayo invisible sa Diyos. So, ibig sabihin ito, lahat na ginagawa natin, lalo na ang mga kabutihan, iyan ay nakikita ng Diyos. Kaya hindi natin pwede sabihin, walang nakakaintindi sa akin, walang nakakaramdam ng nararamdaman ko. Kung may nararamdaman tayong kalungkutan, kapighatian, at wala tayong nararamdaman dumadamay sa atin, hindi
sabihin nito na walang dumadamay sa atin. Tandaan po natin, nakikita tayo ng Diyos. So, ibig sabihin nito, kung ano man yung nararamdaman natin, kung ano man yung nakikita natin, at kung ano man yung nasa loob natin, iyan ay nakikita ng Diyos. Napansin ni Jesus, yung babaeng parang ito, na dalawang kusing lamang ang kanya ibinigay. Nakita pa ni Jesus yun. So, ibig sabihin ba, pinapakita sa atin na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Dahil nakikita niya yung lahat ng ating mga ginagawa at mga gawa. Lalo na yung paggawa natin ng kabutihan sa Diyos. Kaya nga sabi, mas higit na malaki ang ibinigay ng babaeng bago kaysa doon sa mga nagbigay ng bahagi lamang ng kanilang kabuhayan. Ang babaeng bagong ito, ang kanyang buhay, ang kanyang ibigay. At yun ay nakikita ng Diyos. Kailanman hindi tayo nawawala sa paligid ng ating Panginoon. Lagi yung nakikita yung mga ginagawa ng bawat isa. Tuloy mo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Kung may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus Cristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang siya ng Espiritu Santo, pinanganak sa Maria Umilibe, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na nakain ng ibig, nalaos sa pinagkorona ng mga imaho, na may pitong araw at buhay ng ibig. Umakyat sa langit, naluto sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon ang ulamay ito lupo sa buhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa pagkawalan ng mga kasalanan, sa pagkakamay ng bilang ng matay na tao, at sa pagkakaliwala ng hanggan. Hangal ng Diyos tulad niya na tayo'y magbahagi ng bukal sa ating mga puso. Lumulog tayo sa Ama nang tayo'y magbiyayaan ng pusong katulad ng sa Kanya. O tiwala tayong manalangin, Panginoon mapagpala, dinggin mo kami. Panginoon, mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pastor ng simbahan, patuloy naman silang maging bukas sa kanilang taus-pusong paglilingkod upang lubos silang makapagbigay ng kanilang sarili sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno sa pamahalaan, maghangat, mag-isip, at kumilos nawa sila ayon sa utos ng Diyos upang maging ganap ang kanilang pagbibigay sa kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga social workers at overseas Filipino workers, makamuo nawa nila ang biyayang mula sa mabuti at mapagpalang Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalang
ating handang lumamay, manalangin tayo. Panginoon, kapagpala, hindi mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga tao lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, kapagpala, hindi mo kami. Mapagpalang namin naman hindi mo mga pasusumamo ng iyong mga anak, makukuha kami magbahaginan ng sa Diyos, madama namin tunay na ikay nasa aming piling, kasama ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsimpulo na tayo sa galing. Isama po natin sa ating mga panalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Opelia Bastos and family, Jomar Rangel and family, Sheryl Luz Nati, Angela Luz Nati, Marisol Marsa family, Benjamin Dabang, Villaflor family, Nati family, Solorio family, Multo family, Balbas family, Ronquillo family, Catherine Escobar and family. Kayo din po ang maaga pagaling ni Marlene Lacampo. Kayo din po isama natin sa ating panalangin sa misang ito ang kapahinangan ng mga kaluluwa nila Edgar Rowe Jr., Edgar Rowe Sr., Milagro Antonio Sandragon Sr., Rolando Alvarez, Loretta Gura, Angelita Lina, Eutecchio Lina, Erlinda Villanueva, Dennis Agobor, Charlie Amparo, Ronaldo de la Cruz, Victor, Lamita, Carlito, Victoriano, Titia Flor, Angelina Ronquillo, Merlin Ronquillo, Daniel Bastos, Sr. and Jr., Trinidad Bastos, Adelina Bastos, Roberto Bastos, Norma Villegas, Melissa Bastos, Evangeline Bastos, Gerardo Calora, Eduardo Ibanez, Renalyn Sanuna, Evelina Salas, Jimmy Esma, Rogelio Domingo, Tomas Domingo, Florentina Domingo, Sofia, Maria, Basilio, Crescencio Mendoza, Juanito Mendoza, Zion Yernes, Juan and Maxima Echalar, Ricardo Aurelio, Gregorio Iman, Heraclio Alves, Rosita Alves, Lodito Romualdez, Danilo Alves, Rene Alves, Emilio Alves, Jeff Alves, Felicidad Tikman, Delphine Tikman, Elena Tikman, Amor Ángeles Jr., Clarita Abad, Ernesto Abad, Filomena Tando, Valerino Tando, Leonora Mirador, Antonio Mercurio, Conchita Gapos, Robert Mercurio, Roger Denosa, Felipe Daria, Christine Villanueva, Angel Tarmo, Lilibet Kayaban, Natalia Mayo, Aurora Hoxton, Roberto Hoxton Sr., Bear Hoxton, Nati Abad, Elma Delisay, Andres Abad, Kuya Nano, Kimber Agli, Kervin Aglibon, Shirley and Modesto Aglibon, Eduardo Eusebia, Gloria Carmen, Delia Catalino Jr., Tino Macario, Marcelo Reynaldo, Artemio Nestor, Antonio Soledad, Susan Ramos, Sol, Sanibor, Carlos D., Danilo Delfin Sagon, Carmelita Sagon, Rodolfo Carlos Jr., Oliver Pabunan, Nida Campay, Jaime Escobar, Anesila Escobar, Mary Escobar, at ang lahat ng mga kaluluwa sa Purgatorio. Maaari na po tayo kumalit.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ating pag-aaral ay ganda ito sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon yung pag-aaral sa iyo ng kamay sa kapulian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Amalang lumikha, kalugan mo ang pag-aaral ng mga natitipon dito upang ang aming ginagawa ng pag-aaral ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin. Asa niyo sa inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Salamatan namin ang Panginoon ating Diyos. Mahaba na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan tuloy ang malapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagkaksilala sa katauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa kanan. Ang sugo mong anak ay nagindi na iba sa aming dalating niya pinulala ng aming pagkakasuwayin. Ilaw mo ito upang iyong mamanas sa aming pagkatao ang hiling mong anak. At kami kumayan mo may pag-ibig na tulad ng pagkatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang baliw ay ang panumbalik na ulit sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pag-ibig. Na aming hinaksinong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng pabulig sa iyo na walang humpay, sa kalantaan kami nagbubuli sa iyo kalakilan. Ang aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kawalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga loob na ito para sa amin, naging katawan. At dugo ng aming Panginoong Jesucristo, bago niya pinagtiisan kung sa loob na naging ng loob, tinawag niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagalihan niya yung libot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kain. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon naman matapos sa kapunan ng lawak kanya ang kalis tuloy na pinasalamatan. Iyabag niya ang kalis sa kanyang malat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagong tulong hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ibang kapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa amin.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pagpili ng gagawin kautos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, hayag natin ng gusto. Iniingat kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban at kapayapaan na araw-araw, iligtas ang kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabigan at dakilang araw ng pagpapahayag ng kapagligtas namin, si Jesus Cristo. Sinabi ko sa inyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay ibibigay ko sa inyo. Kung ngayon ko ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sa inyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad na niya ang yayaan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sa December 7 po ay meron naman ng pilgrimage sa ating parokya. Ang naunang po dito ay Pilgrimage Society. So sa mga nais po na sumama sa pilgrimage po dito, ang pilgrimage po sa Bulacan. Lahat po ng mga parokya shrines ng ang kahit particular St. Alice Mary, ang mahalihin, pupunta po namin sa Bulacan. Ito po ay sa December 7. Bago po solemnity ng Immaculate Conception. So sa mga nais po na sumama, magpag-ugnayan na lang po kay Brother Ruel at kay Brother Ro. Sila po yung nalapitan po dito. Kaya may meeting po ang BBC after the Mass. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, tinatanong namin unang daloob ang mananatiling kinabang at niluluhod namin ang Espiritu Santo ay malumapaw sa kalooban namin kanyang pinitigig ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagian. Sa pamamagitan ni Jesus Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain natin ang mga Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kamusta ang iwanan na isa, umayon may kaglayang pag-ibig upang Panginoon ay mani at paglingkura. Salamat sa Diyos.